programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira, trinaydor ng mga tauhan niya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sinisi ni RJ si Zoe na may kinalaman sa plano ni Moira. Bagay na tinanggi ni Zoe sa kanya. Wala raw alam si Zoe sa plano ng mami niyang si Moira ngayon. Maniwala man raw si RJ o sa hindi. Nag-aalala naman si Zoe kay Annalyn. Sigurado raw na mapapahamak si Annalyn kapag pumasok sa loob ng Apex. Pinalabas ni Moira na pinatay niya ang ninang Diyosa ni Annalyn upang lalo niyang makuha si Annalyn at mapapunta sa loob ng Apex. Kilalang kilala ni Moira si Annalyn. Hindi matitiis ni Annalyn na may madamay na iba nang dahil lang sa kanya. Kaya alam ni Moira na gagawa ng paraan si Annalyn para pumasok sa loob at magbida-bida na naman. Isang patibong ang ginawa ni Moira, special delivery para sa mga pulis, lalong-lalo na kay Annalyn. Pinagbabaril ng mga tauhan ni Moira ang mga pulis, kasama na si Annalyn at Doc Ray. Mabuti na lang at nakapagtago agad sa mobil ng mga pulis si Annalyn at Doc Ray, at hindi sila natamaan sa barilan ng pulis at tauhan ni Moira. Nang makita ni Annalyn na busy ang lahat, ay nakapag-isip si Annalyn na ito na ang tamang panahon upang makapasok sa loob ng Apex. Hindi na naisip ni Annalyn ang sarili niya. Ang importante kay Annalyn ay maligtas niya ang dapat niyang iligtas kahit napaka-imposible. Natakasan naman ni Doc Kim ang mga tauhan ni Moira. Nang tiyempong namatay ang ilaw, ay tumakas agad si Doc Kim. Nagkita silang dalawa ni Annalyn at pinigilan ni Doc Kim si Annalyn na pumunta kay Moira. Napakadelikado raw ng gagawin ni Annalyn, kaya hindi raw siya pinapayagan ni Doc Kim. Kung gusto raw ni Annalyn ay sabay na lang nilang iligtas unti-unti ang mga hostage ni Moira. Sumang-ayon na lang si Annalyn sa plano ni Doc Kim. Nakipaglaban si Doc Kim sa tauhan ni Moira para lang mailigtas ang ibang mga bihag. Nagtagumpay naman nung una sa pagpapatakas si Annalyn at Doc Kim. Ngunit sa huli ay naabutan rin sila ng tauhan pa ni Moira at binaril sa binti si Doc Kim. Walang nagawa si Doc Kim kundi pilitin ang sarili na tumakas. Nagkita ulit si Annalyn at Doc Kim. Narinig nila na palapit na sa kanila ang tauhan ni Moira. Kaya minabuti ni Annalyn na itago na lang si Doc Kim dahil sa tama niya ng baril sa binti. Nagsakripisyo si Annalyn para kay Doc Kim. Dinala si Annalyn sa loob ng Apex ng tauhan ni Moira. Matapang raw pala si Annalyn, kaya lalo raw talagang matutuwa si Moira kapag nakita si Annalyn. Naiwan si Doc Kim. Hindi alam ni Doc Kim kung ano ang gagawin niya. Kailangan niyang umisip ng paraan o kailangang umisip ng paraan si Doc Kim para maligtas si Annalyn sa kamay ni Moira. Dahil malamang ay tutuluyan ni Moira si Annalyn kapag nagkataon. Nakalabas na ang ibang bihag na niligtas ni na Annalyn. Tinuro nila kung saan sila dumaan. Agad naman na rumesponde ang mga kapulisan. Natuntun nila na may daan pala sa kabila na hindi nila ineryahan. Kaya ngayon ay sigurado na raw na makakapasok sila sa loob ng hindi nalalaman ni Moira. Sa loob ng Apex, patuloy pa ring nagtataka si Moira kung bakit bukas-sara lang ang ilaw ng Apex, samantalang maayos naman raw ang generator ng Apex. Imposible raw na ulit-ulit na lang namamatay ang ilaw ng Apex. Habang may pinagkakaabalahan pa ang lahat, ay nakapag-usap si Doc Luke at ang isa pang nurse kung paano sila makakatakas sa kamay ni Moira.
Iniwan sila saglit ng tauhan ni Moira para tignan kung ano na ang nangyayari sa ilaw ng Apex. Dito na nagtinginan silang dalawa at sabay silang dahan-dahan na umalis palayo sa mga kasama nila at sa ibang tauhan pa ni Moira. Nangihina pa rin si Doc Luke dahil sa sakit ng ulo niya na hinampas ng tauhan ni Moira. Nag-isip sila ng paraan kung paano makakatulong na maligtas ang iba pa nilang mga kasama. Nagtago muna sila Doc Luke nang biglang bumukas na naman ang ilaw sa buong Apex. Takot na takot ang lahat sa mangyayari sa kanila. Maging sila Lynette ay natatakot na. Iniisip pa rin ni Lynette hanggang ngayon ang kaibigan niyang si Josa. Baka tinuluyan na siyang patayin ni Moira dahil halang ang bituka ni Moira. Walang sinasanto si Moira kahit na sino. Kayang-kaya nga rin ni Moira na pati anak niyang si Zoe ay pagdiskitahan niya para lang makuha kung ano ang gusto niya. Nadala na si Annalyn ng tauhan ni Moira sa kanya. Tuwang-tuwa si Moira dahil sa wakas ay hawak na niya si Annalyn. Nagmamakaawa si Annalyn na palayain na lahat ng hostage nila at maiwan na lang si Annalyn kasama si Moira. Dahil si Annalyn lang naman daw talaga ang gustong makuha ni Moira. Nagsabi si Moira na pinaninindigan daw talaga ni Annalyn ang pagiging bida-bida niya. Napakamauin daw talaga nitong si Annalyn, kaya lagi itong napapahamak. Sa likod ng kasayahan ni Moira, walang kamalay-malay si Moira na pinaghahandaan na ng mga pulis ang pagdakip nila kay Moira. Dahil nalusob na nila ang loob ng Apex, kumukuha na lang sila ng tamang pagkakataon para tuluyan ng madakip si Moira at madaig ang mga tauhan ni Moira. Sa pagpapatuloy, lumusob na ang mga pulis sa loob ng Apex. Kinagulat ng lahat ang pagdating ng mga pulis at agad silang pinatakas ng mga pulis. Sunod na nagpunta ang mga pulis kung nasaan itong si Moira. Nagimbal si Moira sa pagbungad sa kanya ng mga kapulisan. Hinostage ni Moira si Annalyn. Tutuluyan raw niya si Annalyn kapag lumapit sa kanya ang mga pulis. Takot na takot si Annalyn. Nasa bingit na naman ng kamatayan ang buhay ni Annalyn dahil kay Moira. Nakipag-usap ng maayos ang major ng mga pulis kay Moira. Nabitawan na si Annalyn at sumama na lang sa kanila nang matiwasay si Moira para hindi na sila mapilitan pa na puwersahin si Moira. Maya-maya ay biglang dumating si Zoe. Nagmakaawa siya kay Moira na sumuko na lang ng maayos sa mga pulis. Nagulat si Moira sa paglabas ng anak na si Zoe. Alam ni Moira na corner na siya ng mga pulis. Ngunit may alas pa siyang hawak. At ito nga ay si Annalyn. Makikinig kaya si Moira sa anak niyang si Zoe o paninindigan ni Moira na makatakas sa mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!